kataba! Magluluto naman tayo ngayon ng ating, yan. Gagawa naman tayo ng banana bread with raisin. Meron tayo ditong saging, no? Saging saba itong ginamit ko naman dito mga kataba. Kasi, itong saging saba natin, overripe na yan. Ginamit ko yan. Sayang naman, di ba? Kaya instead na bumili pa ako ng ibang saging, yung ating lakatan. Tapos dito naman, meron tayong nilagay na, nasip ko na to na sala. Ang ating 2 cups ng flour, 1 teaspoon ng baking powder, dahan-dahan lang yung pagsasalita ko mga kataba. Tapos, naglagay tayo ng konting salt. Yan. Ulitin ko, 2 cups ng flour, 1 teaspoon ng baking powder, tsaka konting salt. A pinch of salt. Para lang mabalanse yung tamis. Tapos, meron tayo ditong 1 cup ng brown sugar. Ano to? Light brown sugar. Pwede kayong gumamit ng ibang sugar kung anong gusto nyong gamitin. 1 large egg. 1 cup ng milk. 1/2 cup ng oil. No, pinaglagyan ko kasi ito ng sugar. Diyan ko na nilagay ang ating oil. Tapos, maghahalo ko ng konting melted na margarine. At vanilla essence. Pampabango. Mga konti lang din yan. Mga teaspoon ang ilalagay ko dyan. Tapos, pwede na tayong mag-mix. Mix together. Yan. Lagay na natin ang ating mga ingredients. Yan. Banana. Sugar. Yan, di ba? Yan. Depende kung gaano ka tamis ang gusto nyo. Tama na sa akin yung 1 cup. Oil. Tapos, margarine. Ilagay ko na yung ating margarine. Sunod naman natin ang ating egg. Kasama ng milk. Pag walang milk, pwede naman tubig, mga kataba. No? Tapos, maglagay tayo ng ating yan, vanilla. Pwede na natin haluin. No? Ito ang pang-whisk natin. No? Haluin lang natin mga kataba hanggang sa matunaw yung ating mga ingredients at humalo yung kanyang lahat ng ingredients. Yan. Balikan nyo ako habang nagpapalaki ako ng braso. Meron ako ditong lianera mga kataba. Nilagyan ko siya ng margarine. Isang maliit, isang bilog, tsaka isang square. Para madali siyang tanggalin. Tapos, nahalo ko na, pwede na tayong maglagay ng ating mixture. Yan. Ganyan lang muna kakapal kasi aalsa pa yan. Nilagay na baking powder. Tapos, taktak natin. Yan. Tapos, maglagay tayo ng ating pasa sa ibabaw. Yan. Lagyan natin yung mga part na medyo may siwang. Para naman, maganda naman tignan. Yan. Tapos, isasalang ko to sa oven toaster lang. 180 degrees. No? Mga 20 minutes. I-check natin mga from time to time. Gagamit tayo ng toothpick kung pwede na siya. So, yan. Pwede na natin isalang sa oven toaster. Yan. Medyo basa pa. Mga 10 minutes pa. After 10 minutes, luto na yan. So, ibabalik natin sa oven, 180 degrees. Sinalang ko siya ng 20 minutes. Pero, yan. Nagdagdag ako ng 10 minutes more. No? Yan. Salang natin. At, yan. Balikan natin. Luto na yan. Maya-maya. Yan. Meron akong dinidissolve ditong dark coffee. Coffee ang ginamit ko. Tapos, gagawa tayo ng hot choco. Tapos, maglalagay tayo ng evap milk.
Lalahat ko na yung mga 3/4 can ang ilalagay ko. Hindi ako gumamit ng ibang cocoa. Dark coffee ang ginamit ko. Tapos, maglalagay tayo ng 1/4 na sugar. Magdadagdag tayo ng konting tubig. So, yan. Saka natin pakuluan. Balikan natin pag naisalang ko na. Tikman natin. Kasi kumulo na to eh. Wow, ang sarap na ng ating hot choco. No, pabayaan pa natin dyan. Kumulo na kaunti. Maiba naman ang ating merienda, mga kataba. Nagluto naman si Mama Taba ng simpleng banana bread. Yung banana bread natin, nilagyan natin ng pasas at instead na gumamit tayo ng saging na lakatan, gumamit naman tayo ng saging saba. At sinamahan naman natin yan ng ating hot choco. Dark coffee yung ginamit ko dyan, mga kataba. Sinamahan natin ng evap milk. So, yan ang ating magkapares, mga kataba. Banana bread with raisin at ang ating hot choco. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panonood at bye!